Ang kasong ito ay tungkol sa isang truck driver na tinotorture, pinagsasamantalahan at pinapatay ang lahat ng nakikisakay sa kanyang babae. Sino ang driver na ito at bakit niya ito ginagawa sa mga kababaihan? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa mga kwentong krimen, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod naming videos. February 5, 1990, sa isang daan sa Houston, Texas, isang 18 years old na dalaga na kinilalang si Nicole Tuttle ay desperadong namamara ng mga sasakyan na dumadaan. Sa kanyang pagpara ay may naawa at huminto nang siya ay makita dahil siya ay duguan at puno ng pasa. Nagmagandang loob ang driver na ibaba siya sa lugar kung saan may telepono para makatawag siya sa mga pulis. Nang siya ay makarating sa Houston Police Station, sinabi ni Nicole sa mga otoridad na siya ay kinidnap at sinaktan. Mabuti na lang daw at nakatakas siya. Nag-umpisa umano ang pagpapahirap sa kanya 1 week earlier bago siya magsumbong sa mga pulis. Noong January 29, pumara umano siya ng isang truck na dumadaan sa isang rest stop. Pumayag naman umano ang driver na isakay siya. Magpakilala ito bilang Dustin at papunta umano ito sa Arizona. Makalipas ang ilang oras habang sila ay nasa daan, nakatulog si Nicole sa likod ng truck. Nang makita ng driver na nakatulog na si Nicole, ay itinabi niya ang truck. Pinuntahan niya si Nicole sa likod ng truck at iginapos niya ito at nilagyan ng busal ang bibig bago pa man ito magising. Pinaghampas ng driver si Nicole at pinagtutusok ng mga fins at fish hooks. Walang awa ding pinagsamantalahan ng driver si Nicole. Ayon kay Nicole, ay itinali siya ng driver sa loob ng 6 na araw sa loob ng truck. Ngunit hindi pa umano doon natatapos ang pagpapahirap sa kanya dahil dinala siya ng driver sa apartment nito sa Houston. Pinaliguan umano siya nito at matapos yon ay tinali siyang muli at pinagsamantalahan. Matapos yon ay kumuha ang driver ng razor at kinalbo si Nicole. Makalipas ang 3 oras ay binalik ng driver si Nicole sa truck. Noong panahon na iyon ay nakalimutang itali ng driver si Nicole. Makalipas ang ilang minuto ay tumigil sila sa isang gawaan ng beer para kumuha ng kargamento. Lumabas ang driver at naiwan mag-isa si Nicole sa loob ng truck. Alam ni Nicole na iyon na lang ang tanging pag-asa para makalabas siya, kaya tumakbo ito at tumakas. Sa kanyang pagtakas ay nakasuot pa din ng tali sa kanyang leeg. Nang makapagsumbong sa mga otoridad si Nicole ay agad silang umaksyon. Pinara nila ang lahat ng truck na nagmamatch sa i-describe ni Nicole. Ngunit hindi nila nahanap ang kumidnap kay Nicole. Sinabi ni Nicole sa mga otoridad na itigil na ang paghahanap dahil natatakot umano siyang mag-testify laban sa kumidnap sa kanya. Gusto na lang daw niyang umuwi sa California. Noong February 5, kaparehas na araw nang makatakas si Nicole, may isa na namang dalagang nasa highway na nag-aabang na masasakyan kasama ang kanyang nobyo. Ang dalaga ay kinilalang si Regina Walters, 14 years old. Si Regina ay tumakas sa bahay ng kanyang ina kasama ang kanyang boyfriend. Ang mga magulang ni Regina ay divorced na at siya ay nasa poder ng kanyang ama sa Houston. Binibisita na lang niya ang kanyang ina para makita ito. At habang siya ay nasa bahay ng kanyang ina ay tumakas ito. Pumara sila ng mga sasakyan na dumaraan sa highway para makisakay. Sa kanilang paghihintay ay isang truck ang huminto at pinasakay si Regina at ang kanyang nobyo. Isang gabi nang umuwi ang ina ni Regina matapos ang kanyang trabaho ay hindi niya nadatnan ang kanyang anak sa kanilang bahay. Kaya naman ay nagtaka siya kung bakit wala pa ang kanyang anak sa bahay. Ang ina ni Regina ay kinilalang si Caroline Walters. Siya ay isang single mom at nagtatrabaho sa isang department store bilang clerk. Siya ay madalas mag-overtime sa trabaho kaya palagi itong ginagabi sa pag-uwi. Hinanap ni Caroline si Regina at chinek ang buong bahay para tignan kung nag-iwan ba ito ng note ngunit wala. Kaya't nagsimula na siyang mag-alala. Sinubukan niyang tawagan ng mga kaibigan ni Regina at maging ang ama nito. Ngunit hindi daw nila nakita si Regina. Dahil doon ay agad nang pumunta si Caroline sa Pasadena Police, Texas para i-report na nawawala ang kanyang anak. Ipinigay niya ang pagkakakilanlan ng kanyang anak sa mga otoridad. Sinabi niya na ang kanyang anak ay may laking 5 feet at tumitimbang ng 95 pounds. Mayroon din itong mahabang kulot na buhok na kulay brown. Tinanong ng mga otoridad si Caroline kung ano-ano na ang ginawa niya para hanapin si Regina. Sinabi nito na nag-post na siya ng flyers ngunit wala pa umanong tumatawag sa kanya.
Simula umano na mag-away sila, 2 araw bago mawala si Regina ay hindi na siya kinakausap ng kanyang anak. Bandang 9:30 ng gabi, ilang araw bago mawala si Regina, nagpaalam umano ito sa kanyang ina na pupunta sa bahay ng kanyang kaibigan, ngunit hindi pumayag si Caroline. Sa kabila noon, ay nagpumilit pa rin si Regina na umalis. Maraming beses na umanong umaalis si Regina kahit hindi pinapayagan ng kanyang ina, pero bumabalik naman ito. Ngunit sa pagkakataon na ito, nang umalis si Regina at hindi umuwi, ay iba na ang pakiramdam ng kanyang ina. Ramdam ng kanyang ina na may hindi magandang nangyari sa kanyang anak. Dahil sa sumbong ni Caroline, ay umaksyon agad ang mga otoridad sa Pasadena, Texas Police. At ang detective na na-assign sa investigasyon ay si Detective Susan Jackson ng Juvenile Division. Ayon kay Detective Jackson, ay tumatawag daw si Regina sa kanyang ina sa tuwing aalis ito at sasabihin kung kailan siya babalik. Ngunit sa huling pagkakataon na umalis siya, ay hindi na umano siya nagsabi sa kanyang ina. Hindi nawalan ng pag-asa si Caroline na mahanap ang kanyang anak. Patuloy siyang nagdikit ng mga flyers kung saan nakalagay ang picture at impormasyon tungkol kay Regina. Nag-o-offer na din siya ng reward sa makakapagturo sa kinaroroonan ni Regina. Makalipas ang 5 araw matapos ang pagkawala ni Regina, ay nakatanggap ng tawag si Caroline. Ayon sa tumawag, ay nakita niya si Regina na may kausap ng 2 binata noong gabi na umalis ito. Sinabi nito na ang mga binata ay kinilalang sina Billy at Ricky. Nabanggit din ng tumawag na may girlfriend si Billy na nagngangalang Lorena. Agad-agad tumawag si Caroline sa mga otoridad matapos ang tawag na iyon. Ipinagbigay alam niya agad sa mga otoridad ang impormasyon na kanya natanggap. Sa mga sumunod na araw ay nakatanggap muli ng tawag si Caroline. Binigay ng tumawag ang address ng isang apartment kung saan namataan si Regina sa isang party 2 araw bago siya mawala. Agad namang pinuntahan ng mga otoridad ang address ng apartment na ibinigay ng tumawag ngunit walang tao doon. Kaya kinausap na lang ng mga otoridad ang namamahala ng apartment. Ayon sa manager, ang apartment na iyon ay nirentahan ng lalaking nagngangalang Billy Wayne Gibbs. Kinaumagahan ay nakwento ni Detective Jackson sa kanyang mga kasamahan ng kaso na kanyang iniimbestigahan. Nagkataon naman na kilala ng mga kasamahan ni Detective Jackson ang mga taong hinahanap niya. Kinilala ang mga ito na sina Billy Wayne Gibbs at ang girlfriend niya na si Reynolds Sweet at ang kaibigan pa nilang isa na si Ricky Lee Jones. Nakilala ng mga otoridad ang 3 ito dahil sangkot sila sa pagnanakaw sa isang sasakyan at tinahanap sila ng mga otoridad. Agad nagpunta ang mga pulis sa apartment ni Billy para hintayin ang pagbabalik nito. Makalipas ang ilang oras ng paghihintay ay dumating na si Billy kasama ang girlfriend nito na si Reina. Inaresto sila ng mga otoridad at dinala sa police station para questionin. Ang pangatlong suspect na si Ricky ay hindi kasama sa mga naaresto. Nang makarating na sa presinto, ay agad question si Billy. Tinanong ito ng mga otoridad kung alam ba niya ang kinaroroonan ni Regina at Ricky. Sagot naman ni Billy ay nakausap niya ang mga ito 4 days ago. Ngunit simula noon ay hindi niya na sila nakausap pang muli. Dagdag pa niya na may relasyon ang dalawa at plano ni Ricky na dalhin si Regina sa Mexico para doon na manirahan dahil may mga kamag-anak daw ang binata doon. Base sa mga otoridad, ay maaring may iba pang dahilan kung bakit gustong umalis ni Ricky. Maari umanong nakita niya ang flyers na idinikit ng ina ni Regina, kaya umalis sa mga ito para hindi sila mahuli. Alam ni Ricky na maari siyang makasuhan ng delinquency of a minor dahil menor de edad si Regina, kaya't nagmadali ang mga itong umalis. Doon na sila pumara ng mga sasakyan na maari nilang sabayan papuntang Mexico. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay napag-alaman ng mga otoridad na si Ricky ay under probation dahil sa pagnanakaw at ang pagtakas sa jurisdiction na isang parole violation. Kaya naman nag-issue agad ang mga otoridad ng warrant para maaresto si Ricky. Inilagay din ni Detective Jackson sa NCIC ang impormasyon ni Regina. Ang NCIC or the National Crime Information Center ay database kung saan nakapaloob ang mga impormasyon ng mga kriminal at biktima. Ang mga impormasyon sa NCIC ay na-access ng lahat ng kapulisan nationwide. Kaya kung makita man si Regina ng pulis sa kahit saang parte ng bansa ay manonotify agad ang Pasadena Police, Texas. Alam ng mga otoridad na mahihirapan sila sa paghahanap kay Regina, ngunit hindi sila nawalan ng pag-asa at nagpatuloy sa investigasyon. In-interview din ng mga otoridad ang ama ni Regina na si Jerry Walter. Ayon kay Jerry, nakatanggap siya ng nakababahalang tawag mula sa isang lalaki noong gabi ng March 17. Maigsi lang umano ang tawag kaya hindi na nakilala ni Jerry ang tumawag.
Tinanong daw siya ng tumawag kung siya ba ang ama ni Regina. At nang sumagot daw siya ng oo ay sinabi ng tumawag na alam niya kung saan mahahanap si Regina. Sinabi nito na si Regina ay nasa attic ng isang barn. Dagdag pa nito na ginupitan niya rin ang buhok ni Regina. Tinanong ni Jerry kung buhay pa ba ang kanyang anak at bigla na lang umanong ibinaba ang tawag. Ipinatrace ni Detective Jackson kung saan nanggaling ang tawag, ngunit aabutin umano ng ilang araw bago ito matrace. Sa kaparehas na araw nang may tumawag kay Jerry, ay may tumawag din umano kay Caroline. Ayon kay Caroline, ay nirecord niya ang tawag dahil iyon ang advice ng mga otoridad. Dagdag pa niya na nakikipag-meet daw sa kanya ang tumawag sa isang local convenience store bandang 6:30 kinabukasan. May gusto daw sabihin ng lalaking tumawag tungkol kay Regina at gusto niya daw sabihin ito sa personal. Hindi rin umano nagbigay ng pagkakakilanlan ng tumawag at bigla na lang pinatay ang tawag. Agad-agad tumawag si Caroline kay Detective Jackson matapos ibaba ng lalaki ang tawag. Ngunit ayon kay Detective ay delikado kung kikitain niya ang lalaking tumawag. Pero nagpumilit si Caroline sa kagustuhan niyang mahanap ang kanyang anak. Pumayag naman ng mga otoridad at nagpasya sila na samahan na lang si Caroline para magkaroon ito ng proteksyon. Kinabukasan ay pumunta si Caroline sa lugar kung saan sila nakatakdang mag-meet ng lalaking tumawag. Habang naghihintay si Caroline ay nakatanaw naman sa kanya ang mga otoridad. Walang kaide-ideya si Caroline kung kilala ba siya ng lalaki o kung paano niya ito makikilala. Ang tanging pag-asa niya lang ay kung i-approach siya ng lalaking ito. Lahat ng lumalabas at pumapasok sa convenience store ay tinitignang maigi ni Caroline. Naghintay siya ng halos 2 oras ngunit hindi nagpakita ang lalaking tumawag. Makalipas ang 2 araw ay nakuha na ng mga otoridad ang record ng pinatrace na phone call na natanggap ng mga magulang ni Regina. Napag-alaman nila na ang tumawag sa ama ni Regina ay mula sa gas station sa Annas, Texas, 200 miles ang layo mula sa lugar kung saan huling namataan ang dalaga. Samantalang ang tawag naman na natanggap ng kanyang ina ay mula sa isang payphone na malapit lang sa kanyang tinitirahan. Makalipas ang 2 linggo ay nakatanggap muli ng tawag si Caroline mula sa lalaki at nais daw nitong makipag-meet muli sa convenience store. Agad-agad tinrace ng mga otoridad ang tawag at napag-alaman nila na mula ito sa isang malapit na payphone kaya pinuntahan nila ito agad. Ngunit pagdating nila doon ay wala na doon ang lalaki. Noong April 23 ay may natagpuan ng mga otoridad na buto ng maliit na babae na malapit sa riverbank sa Pasadena, Texas. Determinado sila na ang build at ang laki ng bangkay ay hindi nalalayo kay Regina. Kaya't agad dinala ni Detective Jackson ang dental records ni Regina sa medical examiner para ma-check kung magmamatch pa ito. Ngunit ayon sa examiner ay hindi umano kay Regina ang bangkay na natagpuan. Buwan ang dumaan, ngunit wala pa rin silang lead na magtuturo kung nasaan si Regina. Noong October 12, may 2 bata na naglalaro sa daan ng Manville, Texas, 26 miles south of Houston. Habang sila ay naglalaro, napadpad sila sa tambak ng kahoy na malapit sa daan at doon ay may nakita silang bagay na hindi nila makakalimutan. Ang 2 bata ay nakakita ng bangkay habang sila ay naglalaro. Agad-agad silang umuwi sa kanilang bahay at sinabi iyon sa kanilang magulang. Nagulat naman ang kanilang mga magulang at agad silang tumawag sa mga pulis. Nang makarating ang mga otoridad sa lugar kung saan natagpuan ng 2 bata ang bangkay ay nagsimula na silang mag-imbestiga. Ngunit hindi matukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng bangkay dahil nabulok na ito at wala rin silang makitang ID o mga gamit na maaring magturo kung sino ang bangkay na iyon. Ang hula lang ng mga pulis na ang bangkay na iyon ay pagmamayari ng isang bata o teenager. Kinuha nila ang bangkay at dinala sa Harris County Medical Examiner para ipa-autopsy sa pag-asang may makukuha silang impormasyon. Agad ding pumunta si Detective Jackson doon, dala-dala ang dental records ni Regina para tignan kung magmamatch ba ito. Ngunit hindi nagmatch ang dental records ni Regina sa bangkay na natagpuan. Dismayado si Detective Jackson sa naging resulta, pero kahit papaano ay gumaan ang loob niya nang malaman na hindi iyon si Regina. Labis na pag-aalala din ang nararamdaman ng mga magulang ni Regina at natatakot sila na baka hindi na rin mahanap ng buhay ang dalaga. Noong October 1990, sa pagpapatuloy ng investigasyon, isang magsasaka ang nag-prepare para sunugin ang kanyang old barn sa Bond County, Illinois. Matagal na umano niya itong hindi napupuntahan kaya't pinasok niyang muli ang loob nito bago tuluyang sunugin. Sa kanyang pag-iikot sa loob ng kanyang barn ay wala naman umanong kakaiba hanggang sa may isang bagay na pumukaw ng kanyang pansin. Nilapit
Nilapitan niya at tinignan maigi ang nakatambak na dayami sa kanyang barn. At laking gulat niya nang bumulaga sa kanya ang bangkay ng isang tao. Agad-agad tumawag ang farmer ng mga pulis at pinapunta sa kanyang barn. Agad naman pumunta doon si Agent Mike Shiley ng Illinois State Police. Nagsagawa agad ng investigasyon ng mga pulis sa loob ng barn. Hinalughog nila ito at tinignan kung mayroong ebidensya na maaring magsabi kung sino ang bangkay. Ngunit wala silang nakitang wallet o mga ID. Wala din umanong suot na damit ang bangkay na natagpuan. Ang tanging natagpuan nila ay isang maliit na puting sinulid na nasa sahig malapit sa bangkay. Ang sinulid na natagpuan ay mukhang bago pa umano. Nahanap din nila ang alambre na kaparehas ng nakabalot sa leeg ng bangkay. Nang inspeksyonin nila ang bangkay, ay nakita nila na may mga natira pa umanong buhok dito. At base sa mga otoridad, ay maaring bata ang bangkay na iyon dahil maliit ang bungo nito. Ayon sa mga nakatira sa Greenville, ay wala umanong nagaganap na patayan sa kanilang lugar sa loob ng 10 taon. Kaya wala silang impormasyon sa kung sino ang maaring gumawa nito na ikinabahala ng lahat. Hindi rin mapagtanto ng mga otoridad kung ang bangkay ba na natagpuan ay taga doon sa area na iyon o kung itinapon lang ito doon. Nang makuha na ng mga otoridad ang bangkay, ay agad nila itong ipinasuri kay Mark Johnsey na isang forensic anthropologist. Matapos ma-examine ni Mark ang bangkay, ay nagbigay siya ng mga impormasyon sa mga otoridad na maaring makatulong upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Ayon kay Agent Shiley, sinabi ng forensic anthropologist na ang bangkay ay pagmamay-ari ng isang babae na may edad 14 to 16 at ang timbang umano nito ay humigit kumulang 90 to 110 pounds. Ginupit din umano ang buhok nito dahil kapansin-pansin na may mga maliliit na tubo na ito. Dinagdag pa niya na ang dahilan umano ng pagkamatay ng bangkay ay pananakal. Halos maputol na din umano ang ulo ng bangkay dahil sa pagpalupot ng alambre ng 16 times sa leeg niya. At dahil sa kondisyon ng mga kasukasuan at gulugod ng bangkay, ay tansya niya na patay na ito ng halos 1 taon. Sinuri din ng mga eksperto ang puting sinulid na natagpuan malapit sa katawan ng biktima dahil baka makakuha umano sila ng clue kung ano ang suot ng biktima o ng suspect. Ayon sa eksperto ay sigurado siyang cotton ito, ngunit hindi ito galing sa damit kundi galing ito sa bimpo. Naging mahirap daw ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng biktima dahil mayroong 950 na nagmatch sa edad, time frame at kategorya ng pagkamatay ng biktima. Kaya ang una daw na ginawa ng mga otoridad ay pinili ang mga case report base sa time of death na nalalapit sa tagsibol noong 1990. At ang napagpilian nila ay umabot ng 100 case. Agad silang nagpadala ng teletype sa mga law enforcement agencies na humawak sa mga kasong napagpilian. At isa si Detective Jackson sa nakareceive ng teletype noong October 16. Nang mabasa niya ang impormasyon sa teletype ay naniniwala siyang si Regina iyon dahil nag-fit siya sa mga description. Agad-agad tinawagan ni Detective Jackson ang Bond County Sheriff's Office sa Illinois, ngunit hindi niya agad nakausap ang pulis dahil sa dami ng tumatawag dito. Bago niya patayin ang tawag, ay tinanong niya ang kausap niya kung sa barn ba natagpuan ang katawan ni Regina. At nang marinig iyon ang kausap niya, ay agad siyang itinransfer nito para makausap ang pulis. Pumasok sa isip ni Detective Jackson na tanungin iyon dahil naaalala niya ang mysterious phone call na natanggap ng ama ni Regina na sinasabing sa barn matatagpuan si Regina. Sa kanilang pag-uusap ay napagtanto nila na maaring ang katawan ni Regina ang natagpuan sa barn. Tinanong din ni Detective Jackson kung kalbo ba ang buhok na natagpuang bangkay at agad naman nilang kinumpirma na kalbo nga ito. Ang katawan na natagpuan sa barn ay nagmatch sa inilarawan ng tumawag sa ama ni Regina. At para makumpirma nga kung si Regina ba iyon, ay nagpadala ng dental record si Detective Jackson sa office ng Illinois Police. At nang masuri ng mga eksperto, ay kinumpirma nila na nagmatch ang dental records ni Regina sa katawan ng natagpuan sa barn. Kahit natagpuan na ang katawan ni Regina, ay malaking katanungan pa rin sa mga otoridad kung paano ito nangyari sa kanya at kung nasaan ang boyfriend niyang si Ricky Lee Jones. Para mas mapabilis ang pagresolba sa kaso, ay tumawag si Detective Jackson sa FBI para humingi ng tulong. Tinanggap naman ng FBI ang request nila at na-assign si Special Agent Mark Young na isang behavioral expert sa Houston Field Office para sa kaso. Ayon kay Agent Young, sinubukan niyang kontakin lahat ng taong kakilala ni Ricky at Regina para makakuha ng impormasyon na maaring magturo kung nasaan si Ricky. Pinuntahan naman ng Pasadena detective ang eskwelahan ni Ricky
Ricky noong high school siya para ipagtanong ang binata. Ngunit ayon sa guidance counselor ng eskwelahan ay hindi enrolled si Ricky. Ibinigay din nito ang address ni Ricky. Ang address na ibinigay ng guidance counselor ay ang home address ni Ricky. Agad naman itong pinuntahan ng detective at pagkatok niya sa bahay ay lumabas ang kapatid ni Ricky na babae na nagngangalang Tammy. Ayon kay Tammy ay hindi na nila nakikita si Ricky halos isang taon na. Sinabi din nito na masamang bata si Ricky kaya alam nila na makukulong ito. Tinanong din ng detective kung may kamag-anak ba sila sa Mexico. At ayon kay Tammy ay merong kamag-anak ang kanyang ina sa syudad ng Matamoros, Mexico, bandang south ng border ng Texas. Pinakita ng detective ang picture ni Regina kay Tammy, ngunit hindi niya daw ito kilala. Dahil sa hindi na mahanap si Ricky, siya ay tinuring na wanted dahil sa pag-violate ng kanyang probation. Ayon sa detective ay maaring natatakot siyang umuwi kung may kinalaman siya sa pagkawala ni Regina. Ngunit sa tingin naman ni Special Agent Young ay walang kinalaman si Ricky sa nangyari kay Regina. Dahil kung si Ricky man ang gumawa ay mahahalata ito sa crime scene, lalo na kung galit ang motibo nito. Ngunit hindi iyon nakita sa crime scene dahil halatang kontrolado ng gumawa ang pagpatay. At sa kanya daw pag-review sa kaso, ang pumasok sa isip niya na gumawa ay isang matandang puting lalaki na driver ng isang truck o salesman o kung sino man na may rason para magpaikot-ikot sa bansa. At dahil matagal nang sarado ang barn kung saan natagpuan si Regina ay naging malaki ang posibilidad na tama ang teorya ni Agent Young. At unti-unting nakikilala ni Agent Young ang sadistang mamamatay tao dahil sa crime scene. Hinubaran ng killer si Regina at dahan-dahang pinatay sa pagsakal at saka kinalbo. Ayon kay Agent Young, kung sino man ang gumawa nito ay karumal-dumal ang ginawa. Maari umanong sexual predator ang gumawa nito. Habang umuusad ang investigasyon ay nakatanggap muli ng report ang mga otoridad tungkol sa isang bangkay na natagpuan sa bayan ng Marshall, Texas na may 200 miles ang layo sa Houston. Ayon sa report ay may natagpuang mga parte ng katawan ng isang lalaki sa isang kanal. Ang bungo na natagpuan ay may mga butas sa left side at ito ay nabutas sa pamamagitan ng pagbaril gamit ang small caliber na baril. Dahil sa edad at lokasyon kung saan nakita ang katawan ay positibong kinilala ng mga otoridad ang katawan bilang si Ricky. Ayon sa mga investigador, sa tingin nila ay nakatakas na ang gumawa kay Ricky at Regina ng karumal-dumal na krimen. Ngunit kahit mababa na ang tsansa na mahanap ang suspect ay itinuloy pa rin nila ang pag-iimbestiga. Hanggang sa isang araw ay may na-encounter na problema ang isang pulis sa highway ng Arizona na may 1,000 milya ang layo sa Pasadena, Texas. Patapos na ang shift ng isang pulis na kinilala si Michael Miller nang makita niya ang isang tractor trailer na nakapark sa isang rampa. Ayon sa pulis, ay kailangan itong lumihis dahil delikado ito sa mga dumadaan. Napansin niya na nakasindi ang sasakyan kaya nilapitan niya ito. Habang papalapit siya sa sasakyan ay may biglang lumabas na lalaki at tinaas ang kanyang mga kamay at siya ay kinilalang si Robert Ben Rhodes. Tinanong daw niya si Robert kung ano ang nangyayari at sumagot naman daw siya na ayos lang sila at walang problema. Bigla-bigla din sinabi ni Robert na may baril siya sa bulsa at itinuro niya ito at umakma na bubuksan ang sasakyan. At dahil naririnig ng pulis na may sumisigaw na babae sa loob ng truck, ay agad niyang pinusasan si Robert at isinakay sa kanyang sasakyan para questionin. Nang maipasok niya si Robert sa kanyang sasakyan, ay sinuotan niya ito ng seatbelt at binalikan ng sumisigaw na babae sa truck. Nang mabuksan niya ang likod ng truck ay nakita niya ang babae na nakapo sa sangkamay at paa sa wall. Ina-assure naman ng pulis ang babae na magiging maayos na ang lahat. Agad-agad naman tumawag ng rescue ang pulis at bumalik muli ito sa kanyang sasakyan. Mabuti na lang at bumalik agad ang pulis sa kanyang sasakyan at nakita niyang natanggal na ni Robert ang kanyang seatbelt at sinusubukan na nitong buksan ang pinto ng sasakyan para makatakas. Nang makarating na ang rescue mula sa Casa Grande Police Station ay pinakawalan na nila sa pagkakaposas ang babae. Dinala nila sa police station ang babae at ang truck driver na si Robert. Matapos iyon, ay ininspeksyon ng mga otoridad ang truck ni Robert at doon ay bumulaga sa kanila ang mga kakilakilabot na tools pang torture. May nakita silang kadena na naka-attach sa sleeping compartment ng truck, fishing hooks, mga dugoang tuwalya, horse pit at isang briefcase na punong-puno ng sexual torturing tools. Nakakita din sila ng kamera sa loob ng briefcase at mga piraso ng buhok na hindi galing sa babae na natagpuan sa loob ng truck. Si Police Detective Rick Barnhart ng Casa Grande Police ang nanguna sa investigasyon. Ayon kay Detective Barnhart, mayroon si Robert na tinawag niyang kit sa loob ng kanyang truck.
Mayroon daw itong mahahabang sticks na may mga clip sa dulo kung saan niya itinatali ang kanyang mga biktima at mayroon din siyang mga latigo. Base sa mga natagpuan na ebidensya, ay alam na daw ni Detective Barnhart na si Robert ay mamamatay tao. Ang babaeng natagpuan na nakatali sa loob ng truck ni Robert ay kinilalang si Kathleen Vine, 27 years old. Nang ma-interview si Kathleen ng mga otoridad, ay sinabi nito na sumakay siya kay Robert sa Reef Griffin's truck stop north of Phoenix 1 oras bago siya matagpuan ng mga pulis. Dagdag pa niya na sinubukan daw siyang pagsamantalahan ni Robert habang siya ay tulog. Matapos yon ay sinaktan daw siya ni Robert at saka itinali sa pader ng truck. Sinabi daw sa kanya ni Robert na ang pangalan niya ay Whips and Chains at ginagawa niya na daw ito sa loob ng 15 years. Matapos siyang interviewin ay pinitsura ng mga otoridad ang kanyang mga sugat, wrist burn dahil sa posas at mga latay. Sinabi din ni Kathleen na sinubukan niya daw manlaban, ngunit nahirapan daw siya dahil nakatali siya kaya ang tanging nagawa na lang niya ay kagatin si Robert. Dahil daw sa kagat niya ay na-injure ang kaliwang balikat ni Robert kaya hindi natuloy ang pangahalay sa kanya. Pumayag si Kathleen na sampahan ng kasong assault at kidnapping si Robert. Ngunit ayon kay Detective Barnhart ay maaring mamroblema si Kathleen para sa prosekusyon dahil mukhang wala daw ito sa tamang pag-iisip dahil kakaiba daw ang naging interview niya kay Kathleen. Marami daw itong sinabing ibang bagay bukod sa ginawa sa kanya ni Robert. Sinabi din niya na makikipagkita siya sa president para ibigay ang microchip at ikunento rin niya ang underground prison na wala umanong nakakalabas. Sa buong interview daw ay nanlumo si Detective Barnhart dahil gusto niyang tulungan si Kathleen, ngunit kailangan nitong ikwento ang totoong ginawa ni Robert sa kanya. Matapos interviewin si Kathleen ay sinunod naman si Robert. Tinanong ni Detective Barnhart si Robert kung ano ang nangyari at sumagot naman si Robert na si Kathleen ay baliw at isang bayarang babae. Si Kathleen umano ay nakikisakay sa mga truck kapalitang katawan nito. Tumanggi din itong magbigay ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyari sa sleeper compartment ng kanyang truck. Pinapaikot-ikot niya lang ang topic pero hindi ito umaamin sa krimen na ginawa. Tinignan din at pinitsura ng mga otoridad ang kaliwang balikat nito na may sugat. Tinanong ng mga otoridad kung kinagat ba iyon ni Kathleen, ngunit itinatanggi iyon ni Robert. Ayon sa kanya, ay na-injure yon habang nagsasakay ng gamit sa kanyang truck. Ngunit alam ni Detective Barnhart na nagsisinungaling si Robert at naniniwala siya kay Kathleen. Sinabi daw ni Kathleen na sinubukan niyang kagatin ang lalamunan ni Robert ngunit gumalaw ito. Kaya sa balikat niya na lang ito kinagat. At nagpapatunay daw sa storya ni Kathleen ang bite mark ni Robert sa kanyang balikat. Agad inaresto ng mga otoridad si Robert sa kasong aggravated assault, sexual assault at unlawful imprisonment. Ngunit ang nag-iisa sana nilang witness sa krimen na ginawa ni Robert ay nagsasuffer pala sa paranoid delusions. Para mapanatili si Robert sa kulungan ay kailangan pa nila ng witness. Naging palaisipan kay Detective Barnhart ang kwento ni Kathleen na 15 years na umanong ginagawa ni Robert ang pagkidnap sa mga kababaihan. Kaya inilagay ng detective sa NCIC ang pangalan ni Robert para kung sakaling may mag-report sa kaparehas na krimen ay malalaman nila. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay naging matunog ito at naging laman ng mga balita. At isang pulis mula sa Houston ang nakabasa sa dyaryo ng balita tungkol kay Robert. Naalala ng pulis ang isang trucker na na-detain sa Arizona dahil parang parehas ang lalaking iyon sa lalaking nabasa niya sa dyaryo. Suspetsya ng pulis ay binihag ni Robert ang babae ng 6 na araw habang tinotorture at pinagsasamantalahan hanggang sa maswerte siyang nakatakas. Ngunit hindi nila nagawang magsampa ng kaso dahil hindi ma-identify ng babae ang suspect. Ang Houston Police na si Sergeant Bumar ay tumawag kay Detective Barnhart at kinuwento ang kasong iyon. Para mas mapabilis ang investigasyon ay humingi na ng tulong si Detective Barnhart sa FBI. Umaasa siya na mas mapapabilis ang pagkalap ng ebidensya kung tutulong ang FBI. Si Special Agent Bob Lee ng Houston FBI ang humawak ng kaso. Una pa lang ay alam na ni Agent Lee kung saang lugar siya magsisimula para mas mapabilis ang investigasyon. At iyon ay sa apartment ni Robert sa Houston. Agad pinuntahan ni Agent Lee ang apartment ni Robert at kinausap ang landlord ng apartment. Ayon sa landlord, ay chinek niya ang apartment ni Robert nang malaman na naaresto ito. At laking gulat niya nang makita niya ang mga dugoang torture device sa kwarto ni Robert. Ayon kay Agent Lee, kadalasan sa mga serial rapists ay nagtatago ng mga souvenir mula sa mga nabibiktima nila. Maaring piraso ng damit, alahas at iba pa. Nang mapasakamay na ni Agent Lee ang search warrant ay inumpisahan na nila ang paghahanap ng ebidensya sa apartment ni Robert.
Nakakita sila ng mga bondage, kadena, posas, mga tali at pagtatalian, alahas, mga dugoang puting tuwalya, mga damit at mga litrato. Ang mga litrato ay kuha ng mga babaeng kinalbo na walang saplot at may mga pasa. Ayon sa mga otoridad ay maaring kinuhanan ni Robert ng litrato ang mga biktima niya bilang souvenir niya sa mga ginawa niya sa kanyang mga biktima. Ngunit kahit na may mga ebidensya na ang mga otoridad para patunayan na serial rape si Robert ay hindi naman nila ma-identify ang mga nabiktima nito gamit ang mga litrato. At dahil walang lumulutang na witness, hindi nila maituloy ang kaso. Ang nag-iisa naman sanang witness na si Kathleen ay wala sa tamang pag-iisip na maaring maging dahilan para hindi maipanalo ang kaso. Noong December 1990, ang the best na lang na magagawa ng Arizona prosecutor ay ang mag-offer ng deal kay Robert. At iyon ay ang 6 na taon na pagkakakulong kung magpiplead siya ng guilty sa ginawa niya kay Kathleen. Tinanggap naman iyon ng kanyang attorney. Dahil doon ay maaring mabigyan ng parol si Robert makalipas ang 1 taon at maari na naman niyang gawin ang kanyang masamang gawain. Noong October 1991, 1 taon mula nang matagpuan ang walang buhay na katawan ni Regina sa isang barn sa Illinois ay hindi pa rin nasusolve ang kanyang kaso. Base naman kay Agent Mark Young, ang hula niya ay isang truck driver o truck salesman ang gumawa kay Regina noon na may mga kaso ng sexual offense at may gawain na kinakalbo ang buhok ng kanyang mga biktima. Kinausap ni Agent Young ang mga law enforcement agencies sa pag-asang mayroon silang record ng kaso na magmamatch sa nangyari kay Regina. Hanggang sa isang araw ay narinig siya ni Agent Bob Lee ng FBI na may kausap siyang pulis sa telepono at sinabi daw nito na mayroon siyang kaso na nahawakan noong mga nakaraang buwan. At ito ay isang truck driver na nangkidnap ng isang dalaga at kinalbo niya rin ang buhok nito. Ayon kay Agent Lee, ang pangalan ng biktima ay si Nicole Tuttle. Dagdag pa niya na pinagsamantalahan din si Nicole ng truck driver. Mabuti na lang ay nakatakas ito sa kaparehas na araw na huling nakitang buhay sina Regina at Ricky noong Lunes, February 5, 1990. Sa kaparehas na araw na iyon, ang Houston Police ay may naparang truck driver na kinilalang si Robert Ben Rhodes na nagmamatch sa idescribe ni Nicole na kumidnap sa kanya. Ngunit sinabi ni Nicole na hindi iyon ang kumidnap sa kanya. Dagdag pa ni Agent Lee ay bigla daw nagbago ang kwento ni Nicole nung madala na ito sa ospital para gamutin. Sinabi daw ni Nicole na si Robert nga ang lalaking kumidnap sa kanya. Nang tanungin daw siya ng mga otoridad kung gusto niya magsampa ng kaso, ay sinabi daw nito na gusto niya na lang umuwi. Sinabi din ni Agent Lee kay Agent Young na hindi lang si Nicole ang biktima ni Robert. Noong mga panahon na iyon ay nakakulong si Robert sa Arizona prison sa kasong pag-atake kay Kathleen Vine. Binanggit din ni Agent Lee ang pag-search nila sa apartment ni Robert. Sinabi niya na may mga natagpuan silang picture ni Robert na may kasamang babae na may maiigsing buhok at mukha daw itong nasa loob ng barn. Ang babae daw ay kinuhanan sa iba't ibang location suot ang mapang-akit na damit at isa na doon ang picture sa loob ng barn suot ang itim na dress. Nang makita ni Agent Young ang litrato, ay nakumpirma niya na si Regina ang dalaga na nasa picture. At para ma-verify yon, ay pumunta si Agent Young sa pamilya ni Regina. May mga hawak din siyang pictures kung saan nagmamatch ang ilang facial characteristics at markings sa mga litrato na kinuhaan ni Robert. Dahil doon, ay nagsimula ng mag-build ng kidnapping at murder case sa mga otoridad laban kay Robert. Muli nilang binalikan ang mga ebidensya na nakuha nila nang isearch ang apartment ni Robert. At doon ay nakakita pa sila ng mas maraming picture ni Regina. Nakita din sila ng mga damit pang babae kasama ang black na dress na kinumpirma ng mga lab examiners na sinuot ni Regina. Na-notify na din ng Illinois State Agent na si Mike Shelley. Finorward niya ang mga ebidensya na nahanap sa Greenville Barn sa FBI lab sa Houston. Nadiskubre din ng mga lab examiner na ang puting sinulid na natagpuan sa tabi ng bangkay ni Regina ay nagmamatch sa mga duguang puting tuwalya na natagpuan sa apartment ni Robert. Ngunit hindi nila matiyak kung galing kay Robert yon dahil common ang ganong klase ng tuwalya. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay nakipag-meet si Detective Jackson kay Agent Young at Agent Lee sa Houston FBI Field Office para pag-usapan kung ano ang kailangan nila para maidiin si Robert sa kaso. Hindi lang para kay Regina, kundi para na rin sa mga iba pang nabiktima ni Robert. Sa papalapit na paglabas ni Robert, alam ni Agent Shelley na kailangan na nilang magmadali. Ayon kay Agent Shelley, eligible si Robert sa parole at work release. Kaya makakalabas siyang muli at makakapagtrabaho, kaya kinakailangan na nilang magmadali para maaresto siya. In-interview din ng mga otoridad ang former Houston employer ni Robert na si Mike Egg
Eggleton. Hindi na nagulat si Eggleton nang makita ang pulis. Ayon sa kanya, ibinisita na rin siya ng mga pulis dati para magtanong tungkol kay Robert. Dagdag pa niya na noong mga nakaraang taon daw, pinagsususpetsahan si Robert ng mga otoridad na nananakit ng mga babae sa loob ng kanyang truck. Ngunit wala daw formal na kasong naisampa kay Robert. Sinabi din niya na naibenta niya na ang truck na minamaneho ni Robert, pero ibinigay niya sa mga otoridad ang identification number ng sasakyan, maging ang tracking logs ni Robert at ang mga resibo nito sa pagpapagasolina. Matapos yon, ay agad pinatrace ng mga otoridad ang ID number ng truck at habang hinihintay nila iyon, ay nagsimula na silang gumawa ng timeline sa mga biyahe ni Robert. Nahanap nila ang fuel receipt ni Robert mula sa gas station ng Annis, Texas noong March 17, 1990. Iyon ay ang kaparehas na lugar at date kung kailan may tumawag sa ama ni Regina na si Jerry Walters sa Oklahoma City. Maging ang tawag na natanggap ng ina ni Regina ay kasabay ng oras kung kailan nasa Houston si Robert. Ayon sa mga otoridad, maaring nakuha ng killer ang contact number ng ina ni Regina sa mga flyers na pinost nito. Ngunit ang malaking katanungan ng mga otoridad ay kung saan nakuha ng suspect ang number ng ama ni Regina. At ang sagot sa tanong na iyon ay nahanap ni Agent Young sa mga ebidensya na nakatago sa Arizona. Nakasulat sa front cover ng isang maliit na spiral notebook ang mga personal information ng magulang ni Regina tulad ng address at phone number. At ang notebook na ito ay nasa kamay ng mga otoridad bilang ebidensya. Nang baliktarin ni Agent Young ang notebook ay nagulat siya sa kanyang nakita. Nakakita siya ng message na nakasulat sa notebook na pinaniniwala ang sinulat ni Robert. May nakadrawing na kutsilyo at baril sa ibabaw ng salitang Ricky's a dead man na nakasulat ng may disenyong tila mga patak ng dugo. Tanging ang DNA test ang magkukumpirma kung ang bahagi ng bangkay ng isang binata na natagpuan sa Southeast Texas ay pagmamayari ni Ricky. Sa kasamaang palad, kulang ang DNA source na natagpuan ng mga otoridad para makapagsagawa ng comparison ng mga eksperto. At dahil nabanggit na ginagawa na ni Robert ang pagkidnap, pag-torture at pangahalay sa mga kababaihan sa loob ng 15 years, kaya't nagbigay ang mga otoridad ng kanilang timeline sa BCAM. Ang BCAM o Violent Criminal Apprehension Program ay isang database kung saan nakalista ang lahat ng libu-libong solved at unsolved na kaso nationwide. Sa kabila ng limited information, ay may 50 na kaso na posibleng mag-match sa open homicide at missing person cases. Ayon kay Detective Jackson, ang mga trips ni Robert papunta sa Houston to Baltimore to LA at pabalik sa loob lamang ng 4 to 5 days ay nagkaroon na sila ng ideya kung gaano kadaming tao ang nakakasalamuha niya na maari niyang abusuhin at patayin. Makalipas ang isang linggo, na-track na ng mga otoridad ang truck ni Robert sa Houston. 2 taon na ang nakalipas nang huli niya itong ma-drive. Nalinis na ito, na-repaint at nagamit na din ng mga ibang drivers pero may mga natira pang ebidensya ng krimen na kanyang ginawa. Nakakuha ang mga otoridad ng piraso ng buhok na nagmamatch sa buhok ni Regina. Nakahanap din sila ng maliit na fingerprints sa sleeper compartment na nagmatch sa fingerprints ni Regina. Dahil doon ay napatunayan na nanggaling sa truck na iyon si Regina. Ngunit hindi matukoy ng mga otoridad kung kailan siya nandoon at kung puwersahan ba siyang ipinasok sa loob ng truck. Noong January 1992, halos 2 taon matapos mawala si Regina, ang mga investigador ay hindi desidido na ang mga ebidensyang hawak nila ay sasapat para patunayan ng interstate kidnapping na ginawa ni Robert. At dahil 1 linggo na lang bago ang parol ni Robert, kinumbinsi ng mga investigador ang Bond County Prosecutor na sampahan ng kasong murder si Robert sa Illinois. Ayon sa isang agent, ay natatakot siya na baka makatakas si Robert at naniniwala din siya na dahil overcrowded na ang kulungan sa Arizona, malaki ang tsansa na makalabas ito. Noong February 6, pumunta ang mga investigador sa Arizona State Prison sa Florence para ibigay kay Robert ang warrant. Ang plano nila ay kumprontahin si Robert gamit ang mga litrato ni Regina sa pag-asang magko-confess siya para lumakas ang kaso. Walang kibo si Robert nang ipakita ang litrato ni Regina. Halos 1 oras daw kinausap ng mga investigador si Robert pero naging matigas ito at hindi nakikipag-cooperate. Mariin din niyang idinedeny ang lahat ng inaakusa sa kanya. Naniniwala ang mga agents na alam ni Robert na pinapaamin siya ng mga ito dahil mahina ang mga ebidensyang hawak nila. Sa tingin nila ay inaakala ni Robert na kaya niyang i-beat ang mga charges laban sa kanya. Maaring naniniwala si Robert na walang pakialam ang mga tao sa kanyang mga naging biktima para ipaglaban sila. Ayon sa isang agent,
ay maraming serial offenders ang namimili ng bibiktimahin na sa tingin nila ay mga wala nang maghahanap o mga forgotten people. Dahil sa tingin nila ay wala nang pakialam ang mga otoridad at society sa mga taong hitchhiker o mga taong mahihirap kaya hindi ito bibigyan ng atensyon. Si Robert ay dinala sa Illinois mula sa Arizona para humarap sa paglilitis laban sa kaso ng pagpatay kay Regina at sa pagkidnap at paghalay sa dalawa pang kababaihan. Ngunit nagawang i-delay ng attorney ni Robert ang petsa ng paglilitis ng 6 na buwan. Noong September 11 sa Bond County, Illinois Courthouse, ang attorney ni Robert ay nag-plead down laban sa murder charge kay Robert at maari itong mauwi sa death sentence. Tinanggap niya ang kasong first-degree murder with a penalty of life imprisonment. Siya ay napatawan ng life imprisonment at walang posibilidad na mabigyan ng parole. Kahit na nakakulong na si Robert panghabang buhay sa Chester, Illinois, ay itinuloy pa rin ng mga investigador ang pag-iimbestiga sa kaso at paghahanap ng ebidensya. Dahil naniniwala sila na hindi lang si Regina ang nabiktima at napatay ni Robert. At sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon ay may nakita silang picture ng isang babae na kuha sa loob ng kanyang truck. Ngunit hindi pa nila na-identify ang pagkakakilanlan ng babae. Concerned daw ang mga otoridad kung isa na naman itong biktima. Ginagawa ng mga otoridad ang lahat para malaman kung sino ang babae na nasa picture sa pag-asang mabibigyan na nila ng closure ang mga nagdadalamhating pamilya. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba na may iba pang biktima si Robert? Comment down below.